Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyo lahat mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsalabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer, namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service, ay tunay, hindi panay boast. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Hindi ka malipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Crossfire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bot. Okay, another day, another airsoft for our ka-airsoft for today. Okay, mga ka-airsoft, no? Natutuwa naman ako kasi kaka-online na, may nagpapa-shoutout na agad. Okay, shoutout po sa ating ka-airsoft from Valenzuela City. Okay? Wow, meron ng ganito ngayon to. Okay, now shoutout for our ka-airsoft from Valenzuela City, Edward Vincent De Jesus. Okay, magandang tanghali, Boss Big Man. Sabi niya, si Sir Jason Marcos Cadoy, Big Daddy J. Okay mga ka-airsoft, ngayon nandito tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft, no? Itong unit na to is mga for shipping natin for today. So far nakabook na to. So waiting na lang tayo para ma-pick up ng courier. And hopefully maisabay natin itong dalawang unit na to, no? Okay, si shoutout Sir Jerwin Abisamis of Cabanatuan City. Hello sir! Okay, then shoutout po Mr. Soposo, Eduardo Soposo of Misamis Oriental. Hello po.
next unit natin is unit ng ating Airsoft Walter Marsan of Narvacan, Ilocos Sur. Hello, sir! Okay, hopefully mga Airsoft, itong mga unit ninyo is ma-pick up na ng courier, no? Actually, nakabook na to as kagabi pa. Then, kinancel namin yung booking, nire-book this morning, no? So, I just hope ma-pick up na to, no? Tapos, isa lang pakiusap ko, itong mga panahon na to, medyo konting pasensya lang po tayo mga ka-Airsoft, no? Ako na po yung humihingi sa inyo ng pasensya kung merong downtime, kung merong delay kayong na-experience sa pag-receive ng unit ninyo. Kasi mga ka-Airsoft, hindi ko lang alam kung buong Pilipinas na ba to, pero maulan na. Maulan na. Siyempre, nanggaling tayo sa mainit, di ba? Hirap na hirap yung mga, hindi normal kasi. Ganito, no? Hindi na po kasi nagiging normal yung temperature natin sa totoo lang. Yung temperature natin ngayon, minsan sobrang init, minsan malamig, katulad ngayon, maulan naman. Nanggaling tayo sa pagiging sobrang init, di ba? So, pagpasensyahan nyo na po mga Airsoft, pero isa lang ang tanging maipapangako ko sa inyo, yung unit ninyo is darating sa inyo ng maayos. Then, again, ulitin ko ulit, re-remind ko lang po kayo na kung sakasakali na mare-receive ninyo yung unit ninyo, unang-una, ang gagawin ninyo, okay, halimbawa ito yung unit ninyo, yung parcel ninyo, no? I-check ninyo paligid, i-check ninyo, palagyan ng fragile tape to, ha? I-check ninyo paligid, mga ka-Airsoft, kung merong damage, di ba? Kung merong damage, kung mukha bang merong hiniwa, mukhang merong inalis, or di ba? Check nyo muna. Pag wala naman kayo nakita, good. Pag meron, mag-demand kayo ng unboxing, no, doon sa courier. Nakaharap siya, then binivideo nyo. Kung meron kayo nakita mga hiwa or tinaypan, ganon, parang tinampered. Pero kung wala naman kayo makikita, okay, wala tayong problema ron. Pero, still, pag i-unbox nyo, i-video ninyo. Para kung sakasakali may problema, yung unit, kitang-kita agad natin. Tandaan nyo yung video, ebidensya nyo yon mga ka-Airsoft, no? Ebidensya nyo laban dun sa courier, ebidensya nyo laban sa amin, ebidensya nyo rin para to protect yourself, okay? Isa lang ang masisigurado ko, itong unit na to, bago lumabas ng big man to, talagang silyado, talagang maayos, no? Hindi naman tayo magpapasira para sa isang napakaliit na halaga lang, diba mga ka-Airsoft? Nasusubok tayo sa nasusubok ang Big Man Hobby Shop sa malalaking halaga, ano pa yung maliliit na halaga, di ba? Okay, kaya mga Airsoft, sundin nyo lang po yung sinasabi ko para po makaiwas po tayo, no? Actually, napakasakit sa akin, sa kalooban ko, kung kung yung ka-Airsoft is problemado dun sa unit niya. Masakit yon para sa akin, no? Kasi mga ka-Airsoft, hindi naman sa pagyayabang, pero alam nyo naman po na ang Big Man is a legit seller of Airsoft. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng mga client na hindi masaya doon sa serbisyong ginagawa natin, ano yun, kumbaga parang, how do you call this, mabigat, tinik yun sa puso natin, no? Kaya hindi natin hinahayaan yun. Hanggat maaari, gumagawa tayo ng paraan para masaya yung ating mga ka-Airsoft, okay? Bugso-bugso ang weather, sir, kahit dito sa South, sabi ni Alan Villaris. Hello, brother! Okay, wala tayong magagawa dun eh. Ano na ba? Hindi pa, diniklara na ba tag-ulan? Hindi pa. May na kasi. O, Mayo. Oo nga, hindi ako nakaligo nung unang ulan ng Mayo Naman yun. Hindi ako nakaligo. Good day, Sir Big Man, sabi ni Alan Villaris. Hello, brother. Oy, parang madalang kang mag-online ngayon Mukhang hinahakot mo lahat ng pera ng tao Alan Villaris sa pagtatrabaho Easy lang. Hindi mo kayang hakutin lahat yan. Alan Villaris, no? Si Alan Villaris ay, isa sa mga, natin yan, mga ka-Airsoft, no? Pioneer na ka-Airsoft, no? Since nung nag-start ang Big Man, online na yan, watching, di ba, nagpa-participate, no? Salamat sa iyo, Brother Alan Villaris, no? Napakabait ng tao na yan, napaka-down to earth. Bali, siya, driver operator, tama ba ako? Driver operator ng
Soda. ng Toda, ng tricycle, no, diyan sa lugar ng ng San Pedro, Laguna. Okay? Correct mo ko kung mali ako, ha. Okay, no, dire-diretso tayo mga ka-airsoft. Napakaganda ng mga unit natin, no? Napakaganda. Okay, Sergio. Ayusin mo yung sulat. Hindi mabasa. Joseph Serapio of Urdaneta, Pangasinan. Hello, sir! Okay, then next natin is si Dan Flores of Surigao del Norte. Dapat next time, look, sulat niyo yung barangay. Oo. Look, merong may tao. Yun, Dan Flores of Surigao del Norte. Dali, Tingnan mo. Tingnan mo kung sa akin nakapakikuha yung wallet ko. Okay, boss. Sabi Garcia Noah James. Boss, pwede pa request. Ano po yun? Basta po kaya ko, bibigay ko, sir. Okay. Sa akin? Okay, ma'am. Okay. Kakaiba itong mga unit natin. Okay. Number 1, ang unit ng ating airsoft, Joseph Serapio of Urdaneta, Pangasinan. Si Sir Joseph ay isang newbie. Okay? Ngayon, syempre, sinasabihan naman natin, lalo na pag mga newbie, ginaguide natin kahit papano, binibigyan natin ng advice, pinapakitaan natin ng kung ano yung tama na unit para sa kanya. Kaya lang, ang unit na napili niya is yung sinasabi ng pinsan niya, which is the top na pinsan niya na naka-base sa Japan. Okay? Syempre, nasa Japan eh. Syempre, anong sikat doon? Number 1, ang sikat sa Japan is syempre the Tokyo Marui. Diba? Ayan, makikita nyo. This is a Tokyo Marui Gold Match Edition. Talagang high-end to, talagang sikat to sa Japan. Pero pagdating dito sa atin, diba, hindi siya yung kadalasan na pinipili at binibiling pistol. Why? Okay, before ko ipakilala sa inyo itong unit na to, iaano ko muna, before ko sa inyong i-introduce, sasabihin ko muna kung ano nga ba si Tokyo Marui. Si Tokyo Marui ay original talaga mga Japan unit, okay? Ang Tokyo Marui talagang tinitingala yan. Talagang halimaw ka kung may Tokyo Marui ka. Kung may pera ka. Kung afford mo yung upgrade na gagawin mo sa kanya, kung after mong bilhin yung unit, meron kang pera na pang-upgrade sa kanya. Okay, no? Bakit? Buksan natin Tokyo Marui. Makikita nyo, yan, buksan natin, ha? Ayan. Okay. Ganda, ang ganda. Casing pa, case pa lang, alam mo na high-end, eh. Okay, ayan, ha? Ayan, buksan natin. Ayan, yan ang itsura niya. At itong itsura niya sa loob. Ayan. Okay? Kunin natin mga ka-airsoft, ha? Ayan. Ayan. Kunin din natin ito. Ayan. Ayan. Yan ang box niya, ha, para makita nyo. Ayan. Okay. This is a Tokyo Marui pistol. Uy! This is a Tokyo Marui pistol. This is a 2011 5.1 Tokyo Marui pistol. Tingnan nyo, napakaganda, di ba? Black, tapos gold yung mga detalye. Kaya nga siya tinawag na gold match. Ayan, yung mga detalye niya, ayan, no? Yung ambidextrous safe pang safe lever is kabilaan gold. Yung hammer niya gold. Yung outer barrel niya gold. Yung trigger niya golden. Okay. Yung guide rod niya, okay, golden. Okay. Wala na. Yun lang. Yung beaver tail niya is hindi gold. Black lang. Okay. Then, magazine niya extended. Okay. Ano pa ba? Yan ang makikita natin sa kanya. No? Napakaganda niya. Bakit ko sinabing... Hindi, ito muna. Itong unit na to, high-end to, mga ka-airsoft. High-end to na matatawag, ha. Pero itong unit na to, kahit high-end siya, hindi siya yung tipo ng unit na pangmalakasan. Tatapatin ko na kayo. Itong unit na to is, di ba, meron tayong mga unit na capable of 12 kg.
meron din tayong unit na capable of 14 kg and CO2. Itong unit na to is not capable ng lahat ng gas na yon. Hindi siya pwede sa 12 kg, hindi siya pwede sa 14 kg, hindi siya pwede sa CO2. Okay? Capable to dun sa 134A na tinatawag. Okay? Sana ba? Lucas, kaya mo kunin? Kunin mo yung silya. Kunin mo yung 134A. No? Again, hindi nyo pwedeng gamitan to ang Tokyo Marui ng ganong klase, ha? Dali. Dito sa likod. Asya? Pinapakuha lang natin yung gas na pwede sa kanya. Pengin ako sa 9 kg. Nasaan na yung mga natay? Wala na rin po. Sino sabi? Nakasakulog ng plastic yun. Sige, sige. Hindi, okay na, meron. Yan, okay na. Yan. Yung isa, yung isa. Yan, okay. So, ito. At Tokyo Marui ito, no? Hindi siya, ang Tokyo Marui, baba ka na. Again, ang Tokyo Marui, ito hindi siya pwede, hindi siya capable ng 12 kg, ng 14 kg ng CO2. Okay. Bakit? Kasi, ito lang ang pwede sa kanya na gas, which is yung 9 kg. At saka, sa brand naman na ginagamit natin, ito yung Mighty na 134A. Bakit? Ano bang meron yung Tokyo Marui? Bakit hindi mo pwedeng lagyan ng 12 kg na 14 kg ng CO2? Okay? Ito high-end to. High-end to Ang Tokyo Marui po ay full plastic. Okay? Plastic lang po ang Tokyo Marui. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, ayan plastic lang. No? Kaya sabi ko sa inyo, kung ikaw yung tipo ng tao na sakto lang yung pera mo, huwag kang bibili nito. Bakit? Para mailabas mo yung halimaw mode ng Tokyo Marui, kailangan i-upgrade mo siya. Okay? Doon sikat to, doon lalabas yung pagiging halimaw mode niya after mong i-upgrade. Ngayon, ano yung mga i-upgrade mo? Halos lahat ng laman loob. The inner barrel, the hop-up chamber, the hop-up rubber, lahat i-upgrade mo para lumabas yung pagiging halimaw mode ng Tokyo Marui. Okay? So, hindi talaga siya design pang malakasan kasi syempre sa Japan, sinasabi ko nga sa inyo, regulated ang ron, ang airsoft, no? Kaya hindi talaga siya pwedeng pang malakasan doon. Makikita nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang pinakamalakas na gas is the CO2. Sumunod ang 14 kg, sumunod ang 12 kg. Ibig sabihin, mahina itong mga gas na to. Yun lang ang nakadesign para kay Tokyo Marui. Kasi bakit? Full plastic to. Plastic lang. Di ba? Full plastic lang. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng malalakas na tipo ng gas. Not unless i-upgrade mo siya. Okay, pag in-upgrade mo siya, yun. Biruin mo, binili mo yung unit. Tapos i-upgrade mo ng another 12,000, ng another 15,000. Yun, ganun na magiging halaga nun, di ba? Binili mo yung unit. Let's say, binili mo yung unit ng 12,000. Okay, halimbawa lang i-upgrade mo siya ng another, para mapantayan niya yung mga Taiwan unit, i-upgrade mo siya ng another 12 to 15,000. Ilan na total ng unit mo? Nang binili mo, di ba? Magkano na pala? Para sa akin, kung yung pera mo eksakto lang, huwag ka nang mag-Tokyo Marui. The best to, kasi Japan nga to. Pero, hindi ko ina-advise to para dun sa mga taong eksakto lang talaga ang pera, no? Or dun sa mga taong hindi naman ganong nakakaintindi. Kasi syempre, you have to purchase yung mga parts individually. Wala ka naman kasi mabibiling purchase na upgrade set na kompleto na Individually, isa-isa mong bibili yun. Saan ka magsisimula? 'Di ba? Unang-una,
paano ka magsisimula, saan ka magsisimula, at ano yung sisimulan mong bilhin. Yun. Kaya medyo komplikado, pero para dun sa mga taong pro level, sa mga taong nakakaintindi na, sa mga taong meron ng malawak na kalaman sa airsoft, okay to. At doon, lalong-lalo na doon sa mga taong may pambili, no? Kung yung pera mo, eksakto lang, huwag kang bibili nito. Kung yung wallet mo umaapaw ng pera, pwede to. Pero kung eksakto lang yung wallet mo, naku po, pakiusap mga airsoft, huwag niyong bibilin to. Huwag kayong magaganitong unit. Mapapasubo lang kayo, hindi lang na rin kayo mag-i-enjoy. Okay? So, this is the Tokyo Marui, ayun nga, full plastic edition. Lahat ng Tokyo Marui halos full plastic. Alam nyo ba ito Ito, meron nabibiling upgrade slide nito. Yung mga magagandang slide, Infinity, or meron din namang stock na slide, no? Na metal. Meron ito. Alam nyo ba kung magkano yun? Yung Infinity yata nagkakahalaga ng 8,000 to 8,500 ngayon. Slide pa lang. Di ba? Slide pa lang yun. Ano pa syempre yung mga ibang parts niya. Di ba? Kaya ako, hanggang payo lang naman ako So, hindi ako para manguna sa inyo. Hanggang payo lang ako. Kung susundin nyo, di okay. If not, okay pa rin naman. Di ba? Ito yung unit natin kay Airsoft, Joseph Serapio of Urdaneta, Pangasinan. Okay, so ito yung unit niya, the Tokyo Marui Gold Match 5.1 Edition. Okay, so again, hindi pa upgraded to kasi hindi natin pwedeng i-upgrade to kasi lahat ng parts nito papalitan din ni Bossing So, useless. Pag Phoenix outer barrel natin to, hindi rin pwede kasi papalitan niya rin yan, no? Yun nga lang nagtataka lang ako bakit niya ginusto to kasi pwede namang mag-unit siya ng hindi ganito no? Pero kung ito yung gusto niya, wala naman tayong magagawa dun, di ba? So, itong unit nga na to, tulad nga sinabi ko, hindi siya upgraded, hindi siya naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, hindi naka-fix outer barrel, pero naka-hammer protection pad siya, half-up rubber, hindi rin, no? So, talagang to, pag binili mo to, design to para gastusan mo ulit, no? So, pero, sa totoo lang, binabayaran mo rito, isa sa binabayaran mo rito, yung pangalan. Pag nakaganto ka talaga, hindi ka pipitsugin. Hindi ka ordinaryong tao. Kaya lang, meron naman tayong mga mas magagandang unit kaysa dito. Para lang sa akin actually ako, this is not my forte. Actually ako, airsoft shop na ako pero hindi ako nagbalak nito. Hindi ako nagbalak nito at hindi ako nagbalak mag-upgrade nito. I'd rather buy an upgraded unit made by Taiwan kesa unit na tulad nito na from Japan nga, pero i-upgrade ko pa, no? Medyo hindi ko trip na gano'n ang gawin. Pero, in-upgrade natin ang magazine nito. Bakit? Ganito. Ang Tokyo Marui, originally yan, pag nilalagyan mo ng gas, ang tendency niya maingay. Maingay yan. Sumisingaw, parang sumisingaw, no? Pero ito, hindi na ito maingay kasi in-upgrade ko ng magazine nito. Yun ang request ng ating bossing, okay? So, this is the magazine. Siyempre, lalagyan natin ng silicone oil. Huwag natin kakalimutan yan. Press the valve, then spray. Okay? Then, dito rin. Sa ilalim, sa inlet valve. Okay. Then, sa unit, kasi natin, i-lock natin manually. Hindi na natin kailangan lagyan ng silicone oil dito kasi plastic naman to. Okay? Plastic naman to. So, and eventually, papalitan din naman tong slide na to. Pero lagyan na rin natin, no? Then, lagyan din natin sa nozzle. Yun, okay. Then, after that, release natin to. Release, then rest. Ayan, tignan nyo yung tunog. Yung tunog pa lang, malalaman nyo na full plastic lang siya. Then, ito, beaver tail, meron pa rin kailangan mape-press mo. Lucas, ready video? Okay, tapos ito, tulad nga nito, ang sabi ko, ito ang compatible na gas sa kanya. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng 12 kg, hindi mo siya pwedeng lagyan ng 14 kg or ng CO2, mga ka-airsoft. Makinig kayo sa akin. Mawawarak yung Tokyo Marui ninyo, no? Pag nawarak, baka mandamay pa, baka lalong sumakit ang ulo nyo. Kaya, makinig po kayo, wag pong matigas ang ulo. Halos katumbas na po ng isang rifle ang upgrade niyan, sir. Ayan, sabi ni Alan Villaris, totoo yun, no?
Okay, mas practical okay na 2011 na unit. Tama ka, at Chiles Manipon. Pwede sa lahat ng gas at metal. 13K pwede na. Sobra-sobra na yan. Sir at Chiles, magandang unit na yan, no? Okay, then ano po magandang gas para sa pistol galing Taiwan, sir? Pag yung pistol mo galing Taiwan, mga WE, mga Taiwan brand, okay na yung 12 kg, no? Pero kung yung pistol mo mga high-end, mga premium, check mo muna sa manufacturer kung pwedeng gamitan ng 14 or ng CO2, okay? Let me know kung anong pistol para matulungan kita. May Glock po kasi ako, sabi ni Garcia Noah James. Di po may may Glock po kasi ako, di ba po may tamang paggamit nito para tumagal, hehe, sabi ni. Bakit kailangan mo maghehe at the end of your sentence? You are asking a question. Then bakit mo kailangan maghehe? Kung expression mo yon, sasabihin ko lang sa'yo, napakapangit na pagkatapos mo mag-comment, pagkatapos mo mag-type, meron kang he sa dulo, no? Hindi yun professional way, medyo pangit na ugali yon. Alisin mo yon, ha? Garcia Noah James. Nagtatanong ka, tapos biglang may he ka sa dulo, di ba? Nag-i-inquire ka tapos biglang may he ka sa dulo. Hindi magandang kasanayan 'yon. Alisin mo 'yon. Be professional way, di ba? Yung breathing kailangan bitbitin mo. Hindi kinakailangan graduate ka ng college, hindi kinakailangan nakapasa ka ng mga masteral para matutunan mong magrespeto sa kapwa mo. Okay? Di ba nga si Yana nababash ngayon? Kasi bakit? May pinag-aralan naman siya pero yung breathing wala sa katawan niya, 'di ba? Yung breathing puro kabastusan, puro kasamaang ugali ang laman ng katawan niya, kaya siya nababash, 'di ba? Hindi kailangan mag-masteral tayo, boss, para matutunan natin rumispeto sa kapwa, okay? Ngayon, regarding dun sa tanong mo, pwede ka manood ng mga vlog ko. Scroll up mo lang yung page natin, nagre-review and unbox tayo ng mga unit everyday. Meron tayong YouTube channel, panoorin mo puro kung paano yung tamang pag-alaga sa unit mo, okay? Kung hindi ka tinuruan ng binilan mo, kasi yung binilan mo aanga-anga rin, bobo, ob, sabi nga, sakto lang na natutong magbenta pero hindi naman marunong talaga sa airsoft, dahil tindero lang siya, wala naman talaga siyang airsoft. Kung hindi ka tinuruan, ikaw tuturuan kita. Punta ka sa page namin, scroll mo, panoorin mo lahat ng video. Punta ka sa YouTube channel namin, scroll mo, panoorin mo lahat ng video. Okay, boss, last message na lang. Yung word na he, wag mong laging ilalagay yon tuwing magtatanong ka, tuwing magta-type ka. Medyo unprofessional way yun, hindi maganda. Okay? Halimbawa, kausap mo Ramon Ang. Kausap mo matataas na tao, Lusyutan. Lalagyan mo ng he yung dulo. Baka hindi ka napansinin nun. Okay? Ano lang tayo? Gawin natin yung di ba? Yung maayos na pamamaraan. Yun ang gagawin natin. Huwag yung parang parang lagi tayong walang pinag-aralan, di ba? For sure, nag-aral ka naman. For sure, tinuruan ka naman ng magulang mo. Anuin mo? Gawin mong, kumbaga, bit-bitin mo palagi yung tinuro sa'yo, okay? Binigay lang po kasi, sir, wala pa alam sa mga ganito, sabi ni Albert Peralta. Sino ba ito nagtatanong ito? Albert Peralta. Nasaan? Ano yung binigay sa kanya? Okay, binigay lang po kasi, sir, wala pa ako alam sa mga ganito, Tactical 34. Ano yung Tactical 34, sir? Ano po magandang gas para... Ay, tactical, baka ano yan? Baka Glock 34 na John Wick. Okay. Gamitan mo lang yan, boss, 12 kg. Huwag mong gagamitan ng ano yan, ng 14 NCO2. Kasi mawawarak yan. Kung hindi ako nagkakamali, sabi mo kasi Tactical 34, Glock yan. Glock 34 na John Wick. China po yan, by the double bell. Malambot lang po ang pyesa niyan. Pag nasira yan, nganga ka. Walang pyesa yan, no? Kaya wag mong gagamitan ng malakas na gas yan, ng 14 or ng CO2. Ako nga, kung maanggat maaari, papagamit ko sa yung gas dyan, ganito lang. Yan. Ganito lang gagamitin yung gas if your pistol is China. Kasi yung China malambot lang, madaling masira. Gawang Lunes, sirang Martes dahil cheap quality lang. Ito lang ang gagamitin mong gas sa kanya. Kung ako pero
pwede ka naman gumamit ng 12 at your own risk na bossing, no? Malambot lang kasi yan, kung tama lang, kung tama Glock 34 na John Wick Edition, yon. China po yan, by the double bell, no? Hindi niya kayang sumabay doon sa mga mas high-end sa kanya. Ano po real talk lang po, wag po kayo ma-offend, no? Yun nga, hindi niya po kayang sumabay doon sa mga mas high-end sa kanya. Okay? Saan na ba tayo? Baka may nagpapa-shoutout pa bago tayo mag-start. Okay, Glock 34 sabi niya. O yun, Glock 34 yun, malamang. Ayun, sabi nga niya. Okay, so dire-diretso na tayo. Again, sabi ko nga sa inyo, dahil full plastic to, although high-end to, Tokyo Marui, Japan to, pero full plastic. Okay? Full plastic, kaya hindi pwedeng gamitan to ng 12 kg na 14 kg ng CO2. Sir Joseph Serapio, ito na po, review and unbox. Number 1, magazine, nilagyan na natin ng oil. Yung unit, nilagyan na natin ng oil. Ngayon, maglalagay na tayo ng gas, no? So, this is the 134A, ayan hindi ganun kalakas ng gas na to. Ito yung dapat sa Tokyo Marui. Ang Tokyo Marui, pag nilalagyan natin ng gas, maingay ang magazine. Pero in-upgrade na natin to. Tignan nyo, wala na siyang ingay. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Pag hindi yan upgraded, maingay yan, no? So, nilagyan natin 2 seconds lang. Okay lang naman yan. Pero hindi ito naka fine tuning, naka trigger job. Okay? Ngayon, lagay tayong bala mga ka-airsoft, patakin ito pababa, then right thumb, then pump lang po dito. Okay, after that, kalugin natin, maximum rounds na pwede sa isang Tokyo Marui magazine ay ganun pa rin, 27 rounds, no? Pero, I do suggest, wag nyo na lang ganun po na yun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. O, 23 rounds lang nilagay ko kasi yun lang yung allowed for me. Pero, kasi ang Tokyo Marui, ang High Kappa magazine, powered by a High Kappa naman siya. Maximum 27 rounds. Okay? Okay, go. Roll mo na. Huwag malikot. Yan, style lang. Okay. Go. Okay mga airsoft, this is the Tokyo Marui Gold Match 5.1 edition. Pasok. Pasa. Ready to fire. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing that trigger. Unit ng ating airsoft, Joseph Serapio of Urdaneta, Pangasinan. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Pasingawin ang unit, pag tatabi na, make sure walang lamang bala. Mga airsoft, napansin nyo, nilagyan ko siya 2 seconds. Tapos, eksakto lang siya sa 23 rounds. Nung ipinasino ko, konting-konti na lang yung natitira niya. Bakit? Kasi po, hindi po naka-upgrade to. Okay? Hindi po to naka-fine tuning and naka-trigger job. Kung ito naka-fine tuning and naka-trigger job, yung nilagay ko 2 seconds na gas will last 40, 50, up to 60 rounds. Pero dahil hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, kaya ganun. Bakit walang CCTV? On mga, ayan. Okay, unit po na ating airsoft for packing na po and for shipping. Ayan. Ganda nito, ang ganda nito, kaya lang, dapat to sa may pera talaga. Kung eksakto lang ang pera mo, putya, huwag kang bibili nito, hindi ka talaga mag-enjoy. Ready for packing and for shipping? Ilagay mo. Okay, then next unit natin, and for our main event for today, okay? Mamaya meron pa tayong unboxing, no? Mamayang hapon. Pero ito, for shipping, unit ng ating airsoft, Dan Flores of Surigao del Norte. Pa-check nga kung anong barangay si sir. Dan Flores. Ang laki na Surigao eh. Okay sir, Dan Flores, ano ba tong unit mo? Bakit napakalupit? Bakit napakatikas? Ito lang naman yung gamit ni Tanggol. Ito lang naman yung gamit ni Coco Martin. Ito lang naman yung pinapangarap ng lahat na ginamit ng ating action star na si
na si Tanggol, Coco Martin, no? Marami siyang different pistol na ginamit, pero isa to doon sa ginagamit niya ngayon. Ito ba yung gamit niya ngayon? Ganun, no? Ngayon, no? Ito yung gamit niya ngayon. So, ito yung unit niya, makikita nyo, hindi ordinary yung design niya. Lahat yan engraved. Lahat yan naka-ukit. Lahat yan napakaganda niyang unit na yan, no? Ngayon, itong unit na to, hindi ko siya masasuggest as your daily pistol. Hindi ko siya masasuggest as your pambaragan pistol. Bakit? Itong unit na to, mga ka-airsoft, is a, ano siya? How do you call this? Collector's edition. Although hindi siya ganun kamahal, hindi siya ganun ka-rare, pero still collector's edition, di ba? Ngayon, kung gagamitin mo to as your daily pistol, ang tendency rito is kawawa naman, sayang. Eh kung ito itatabi mo to, maipe-preserve mo to, putya, ang mahal ng value niyan. Ang mahal ng value niyan someday. Kaya talagang maganda yan. Kung mapapansin nyo, wala siyang rail kasi classic nga siya. Mapapansin nyo, yung front sight niya at yung rear sight niya, fix. Di ba? Conventional. Naka-fix siya dyan. Hindi siya na-adjust, hindi napapalitan, hindi na-upgrade. Conventional. Traditional. Okay? Iron sight. Front and rear. Papansin nyo, may beaver din siya. Kailangan mape-press mo while firing. Kung mapapansin din nyo, yung safe niya one-sided lang. Kasi way back, during that time, nung unang lumabas to, wala pa namang, hindi pa uso ang ambi, hindi pa uso ang kabilaan, di ba? Kaya yung unit, mapapansin nyo, napakaganda, napakalupit, classic na classic talaga. Ito yung gamit ng ating action star na si Coco Martin. Okay? So, ang downside lang ng bawat 1911, ang 1911 kasi is a single stock magazine. Yun ang nakikita kong, pasensya na po sa mga 1911 user, I have to, kumbaga, kailangan sabihin ko to ng patas, ng diretso, no, ng walang pagtatago kasi nagre-review po tayo ng unit. Hindi tayo pwede magsinungaling, no? Pagpasensyaan nyo na, wala akong balak na siraan yung unit ninyo or wala akong balak na sirain yung trip nyo kung gusto nyo na 1911. Kaya lang, ang 1911 kasi is single stock magazine. Ang bala na malalaman ng 1911 is 14 rounds only. Unlike sa mga 2011, high kappa, double it. Diba? 27 rounds nga. Almost double ng kayang ilagay nito. Diba? Yun ang nakikita kong downside. Pero other 1911 model, yung mga modern type na 1911 is single stock pero, mukhang single stock pero dual. Dual na yung orientation ng bala niya. Kaya, yun, no? Since this is a classic version, 14 rounds lang talaga ang kaya niya malaman. Okay? Okay, press the valve then spray. Okay. Then dito rin, spray. Okay. Then sa unit, kasa natin, ilock natin manually, sprayan natin sa gilid. Okay, then sprayan natin sa nozzle. Yun. Okay. Then release, tapos rest. Okay? Ngayon lalagyan natin ng bala, ng hangin. Ang hangin na nararapat lamang sa isang 12 kg na pistol is sa isang pistol na tulad nito is 12 kg. Huwag niyong gagamitan ng 14, huwag niyong gagamitan ng CO2. 12 kg capable lang siya. Upside down, diretso po, then press down. 1, 2. 2 seconds po. Sobra-sobra na po yan sa isang full round. Itong unit na to is upgraded na rin. Naka fine tuning, naka trigger job, hammer protection pad. Hindi pa po siya naka fixed outer barrel. Hindi siya naka half up rubber at hindi siya naka anti-freeze nozzle. Why? This is a classic unit. Not unless i-request nung ka-airsoft natin, big man, i-fix outer barrel mo na. Gagawin po natin. Pero kung hindi natin i-fix outer barrel dahil classic unit to, mawawala yung pagiging classic pag naging modern siya. Diba? Okay, hatakin natin ito pababa. Then, your right thumb, ipwesto mo. Then, dito isushoot yung bala. Ayan, nasa harap. Pump lang po. Okay, hindi ko na ganang pupunuin. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire, no?
Unit ng ating ka-airsoft, Dan Flores, Surigao del Norte. Napakaganda. The Coco Martin Edition. The Drug Lord's Pistol, the 1911. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing that trigger. Claver, Surigao del Norte. Claver. Okay, ayun, Dan Flores of Claver, Surigao del Norte. Okay, then yung unit, dahil maganda, syempre medyo sensitive ang itsura, bago mo itabi, napasingaw, okay. Make sure, punasan mo yung unit para yung mga acid ng kamay mawala. Tapos yung sobrang excess oil, mawala rin. Pag itatabi na, siguraduhin mong walang lamang bala para hindi masira ang spring. Siguraduhin mong walang lamang gas para hindi mahirapan yung mga valve mo. Press the valve. O, napansin nyo? Yung isa kanina, Tokyo Marui, hindi naka fine tuning, hindi naka trigger job, nilagyan ko 2 seconds. Nung pinasingaw ko, ganun na lang lumakas. Napansin nyo to? Kahit single stock siya, dahil upgraded siya, naka fine tuning, naka trigger job, maraming natirang hangin kasi matipid pag naka-upgrade. Pag hindi naka-upgrade, malakas lumaklap ng gas. Okay? Napansin nyo, ang daming sumingaw. Okay? So, ayun mga ka-airsoft, maraming salamat po sa mga nag-join sa ating live, sa mga nag-share ng live natin. Maraming salamat po. Utang ng loob ko po sa inyo mga ka-airsoft, no? Sa mga hindi pa nag-share, kundi naman po napakalaking abala sa inyo, share nyo po yung live natin, okay? KP19 po, magkano yung unit? Naka-upgrade version na. Sir Ferro de Quina Quebada, mag-message po kayo sa akin, okay? Mag-message po kayo sa page para po mabigay sa inyo yung info. Pwede po ba ako order sa iyo ng gas po niya, Albert Peralta? Paki-PM si Sir Albert Peralta. Sir Albert Peralta, yes, pwede po, no? Wag po kayong mag-alinlangan sa atin. Sir Albert Peralta, pa-share naman yung live natin, no? Okay, so yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yan po ang paglalaro ng airsoft. Mamaya na. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Masitabi sa daan, huwag kang Bago po natin mag-end, pakinggan nyo po to. Saan ba yun? Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo.